Balikan po natin ang pagdinig ng Senado ni DOTC Secretary Junabay at mga opisyal ng MRT kaugnay ng mga aberya sa MRT at kung ano ang mga dapat gawin ng gobyerno para masolusyonan ito. Panoorin po natin ang pagdinig. Arbitration. Before ho, there was no effort to settle this out of court? Not probably during the term of the President, before 2010, we're not privy, but after 2010, no efforts, Your Honor. So gaano katagal na ho yung itong arbitration na to? 2008, inakyat po nila. That has been there. But yung decision po ng ating pamahalaan na i-execute ito ay lumabas nung nag-issue pong EO ng ating Pangulo 2012. Around 2012, lumabas pong EO to execute the buyout po. And more or less, how much are we spending dito sa arbitration na to? We have to get back to you, Your Honor, kung how much are our legal fees here. But again, Offhand, di ba dapat kasama yan sa budget niya dahil we're paying for that? it is in our budget. We'll just draw the information, Your Honor. Sige, puntahan naman ho natin yung pangyayari noong na-derail ho yung train, diba? Noong August 13. So, anong steps ginawa nyo? Like, kasi di ba parang sa mga, during your press conference, you were blaming the drivers. Tama ho ba? Your Honor, I'm not really blaming the drivers. What we wanted to do is find out the cause. Nararapat lang malaman ng publiko ano yung talagang dahilan kung bakit nangyari po ito at ganoon din po maiwasan ang pag-uulit ng ganitong pangyayari. So, sino nga humikas? But you were saying kasi human error eh. So, nung sinabi niyong human error, sino ho yung human na tinutukoy niyo? We identified the cause. Kasi mahirap po yung salitang sinisisi o whatever. Ako mabigat ang puso dahil mga tauhan ho namin to eh. Kung maaaring ang hindi ko sila masaktan, maapektuhan yung pamilya nila, gagawin ko. Pero malinaw sa mga naglilingkod sa bayan, one way or another, you have to account for responsibility and accountability. And ang na-identify pong cause talaga ay hindi nasundan yung correct procedures po, ma'am. Yung mga train drivers ho ba natin are regular employees or you only renew their contracts every 6 months? Yung home train drivers natin are all contractual positions, contractual plantilla positions. Every 6 months ho, tayo nag-renew sa. So anong benepisyo lang ang nakukuha nila kung every 6 months ho, renew sila ng kontrata. Yes. So for example, itong train drivers na involved dun sa ilang beses na muna renew yung kontrata nila na every 6 months? They've been train drivers, Your Honor, for 6 years already. So 6 years bakit hindi sila ma-regularize? Bakit contractual lang yung nature of their job description? I would say partly, Your Honor, kasi ang operations ng MRT is managed only by a project management office within DOTC. Parang job order lang mo lumalabas yung pagdadrive ng train ng MRT? Ang contractual positions ho ng yung train drivers they actually get all the benefits of a permanent or regular employee, except ang difference lang yung tenure. But all the benefits of a regular employee in the government, nakukuha nila. So magkano ho sweldo nila? Basic around 17, you add mga allowances, it amounts to close to 20 per month. Tapos yan regularly kasama ho ba dun sa trabaho nila na they get trained, may refresher course ba sila? Every year, ilang beses ho yung mga ganong training? Bukod ho yung training sa unang pagpasok nila, we have refresher courses every year. Twice a year ho na ginagawa nating refresher courses for train drivers. How many drivers ho ba silang lahat? On plantilla ho, we have around, for MRT, 90. So yung 90 ho na yon, every 6 months lang ang kanilang kontrata? Yes, Your Honor. Tapos, I assume dun sa 90 na yun, paulit-ulit niya lang nire-renew yung kontrata nito na every 6 months. Yes, Your Honor.
siguro Secretary Abay, wala akong bang move na kawawa din naman itong mga driver. Iyan po ang isinasagawang pagdinig sa Senado patungkol pa rin sa mga problema at aberya sa MRT nitong mga nakarang buwan. Sa pagtatanong kanina ni Senador Ralph Recto, gusto niyang linawin kung saan nagsimula yung problema sa MRT at kung bakit ngayon magkakasunod na lumabas itong mga aberya sa MRT 3. Dahil ito yung sinasabing pangunahing public transport system sa bansa. Baka daw kasi sa ilalim ng mga problemang ito ay merong legal na aspeto. Dahil nga ang nagpapatakbo nitong MRT, bagamit sa itong pribadong nagmamayari nito, ang nagpapatakbo ay ang gobyerno dahil sa isinagawang buyback noong 2009. Sa ngayon naman, sa pagtatanong ni Senator Nancy Binay, ay lumalabas na yung 9 driver ng MRT ay lahat contractual basis lamang. 6 na buwan nagtatagal yung kanilang kontrata, pero ayon sa MRT ay kung ano yung nakukuhang benepisyo ng mga regular na employees ng gobyerno ay nakukuha naman daw ng mga drivers ng MRT.